Kung iniisip mong healthy ang lahat ng nuts sa kusina mo, baka nagkakamali ka at posibleng ito ang dahilan bakit humihina ang katawan habang tumatanda. Habang dahan-dahang nagbabago ang katawan natin, pagpasok ng senior years, marami ang patuloy na kumakain ng mga healthy snacks na akala nila ay ligtas, lalo na ang iba't ibang uri ng nuts. Pero alam mo ba na ayon sa mga pag-aaral, ang madalas na pagkain ng maling klase ng nuts ay maaaring magpataas ng panganib sa sakit sa puso ng halos kalahati? Mas nakakabahala pa, maraming Filipino seniors ang hindi namamalayan na ang ilan sa pinakakaraniwang nuts sa kanilang kusina ay pwedeng magdulot ng pamamaga, pagtaas ng presyon, pagbabara ng ugat, at unti-unting paghina ng memorya. At ang mas nakakagulat, ang pinakadelikadong nut ay malamang nandyan lang mismo sa garapon ng merienda mo. Madalas itong pinupuri ng mga nagda-diet, pero kapag kinakain ng senior araw-araw, maaari itong magdulot ng permanenteng pinsala sa atay, bato at kalusugan ng utak. Kaya sa video na ito, bibigyan ka namin ng malinaw at kumpletong gabay. Alin ang mga nuts na tunay na nakakatulong sa puso, buto at utak ng mga senior, at alin ang mga nuts na dapat mong iwasan kahit pagaano pa ito kabenta o kabango. At siguraduhin mong manatili hanggang dulo dahil may isang nakatagong katotohanan tungkol sa pinakadelikadong nut na hindi halos pinag-uusapan, ngunit pwedeng seryosong makaapekto sa iyong kalusugan nang hindi mo nalalaman. Handa ka na? Tara, simulan natin ang pag-iingat para sa mas malakas na senior years. Ang 4 na maning dapat kainin ng mga senior. Una, almonds ang pangontra sa pagbabalik ng buto at puso. Kung may iisang mani na halos perpektong tugma sa pangangailangan ng isang Pilipinong senior, iyon ay ang almonds. Habang tumatanda, humihina ang buto, bumababa ang bone density, at tumataas ang posibilidad na mabalian kahit sa simpleng pagkadulas o pagkatisod. Para sa mga senior na may edad 55 hanggang 75 pataas, napakahalagang mapatatag ang buto sa natural na paraan. Ang almonds ay mayaman sa calcium at vitamina E, dalawang sustansiyang kritikal sa pagpapatibay ng buto at proteksyon ng cells. Mas kahanga-hanga ang almonds dahil sa magnesium, isang mineral na tumutulong ilipat ang calcium papunta sa tamang lugar sa buto, hindi sa ugat. Ito, ng prosesong pumipigil sa artery calcification, isang tahimik pero mapanganib na kondisyon kung saan ang calcium ay naiipon sa ugat at nagiging sanhi ng atake sa puso o stroke. Bukod pa rito, protection sa puso. Binabawasan ng almonds ang LDL o bad cholesterol na laging problema ng matatandang Pilipino. Ginhawa sa tiyan, dahil may mataas na fiber, malaki ang naitutulong nito sa constipation, isang kondisyon na halos 40 bahagdan ng seniors ang nararanasan. Protection sa utak. Ang kombinasyon ng flavonoids at vitamina E ay lumalaban sa oxidative stress na pangunahing dahilan ng maagang panghihina ng memorya. Para sa mga senior na mahina ang ngipin, mainam na nguyain itong maigi o durugin ng bahagya. Isang maliit na dakot 15 hanggang 20 piraso araw-araw ay sapat para magbigay ng benepisyo ng hindi sumusobra. Ikalawa, walnuts ang brain money na kailangan ng matatanda. Ang walnuts ay espesyal. Hindi lang dahil sa itsurang parang maliit na utak, kundi dahil ito ang isa sa pinakamayamang pinagkukunan ng omega-3 na natural na makukuha sa mani. Habang tumatanda, humihina ang kakayahan ng utak na gumawa ng kemikal para sa malinaw na pag-iisip, mabilis na pag-alala, at matatag na mood. Dito pumapasok ang walnuts bilang napakahalagang tulong para sa mga senior. Ayon sa mga pag-aaral, ang omega-3 ay nagpapabilis ng memory recall, nagpapalinaw ng pag-iisip, nagpapababa ng panganib ng Alzheimer's, nagpapalakas ng brain cell membranes. May taglay din itong polyphenols. Hindi lang ito ordinaryong antioxidant, pumapasok ito mismo sa blood-brain barrier at nilalabanan ang inflammation sa utak. Ito ay ng dahilan kung bakit mas alerto, mas attentive, at mas kalmado ang mga senior na regular na kumakain ng walnuts. Isa pa sa natatanging taglay ng walnuts ang melatonin, ang sleep hormone na natural na bumababa kapag tumatanda. Kaya maraming Pilipinong senior ang hirap makatulog o madaling magising ng sobrang aga.
Marami ang nagulat na sa simpleng pagkain ng iilang hati ng walnuts bago matulog, mas mahimbing at mas maayos ang tulog nila. Sa puso, ang walnuts ay tumutulong din sa pagpapababa ng blood pressure, pagpapaluwag ng mga ugat, pagpapabilis ng sirkulasyon. Para sa pinakamabisang resulta, kainin ang 7 hanggang 9 na hati ng walnuts kada araw. Ikatlo, pistachios. Pambihira sa pagkontrol ng presyon at proteksyon sa mata. Maraming Pilipino ang hindi sanay sa pistachios. Ngunit sa larangan ng nut nutrition, isa ito sa pinakamainam para sa health ng seniors. Sa Pilipinas, karaniwan ang mga problemang lumalabo ang mata, tumataas ang presyon, hirap sa pagdumi, pagtaas ng blood sugar. Ang pistachios ay maraming taglay na kapakinabangan, mababa sa sodium, kaya hindi nakakadagdag sa alta presyon. Mataas sa potassium, nagpapanatili ng tamang balanse ng tubig at asin sa katawan. May lutein at zeaxanthin, 2 nutrients na diretsong pumupunta sa makula ng mata. Tumutulong protektahan laban sa age-related macular degeneration. Para sa mga senior na hirap sa pagmuya, mas madaling kainin ang pistachios kaysa sa ibang matitigas na mani. Ang pagbabalat nito bago kainin ay nakakatulong magpabagal ng pagkain, kaya nababawasan ang posibilidad na sumobra ang calories. Para sa mga senior na kailangang bantayan ang timbang, malaking tulong ito. Para sa mga may diabetes, ang 3 gramo ng fiber kada onsa nito ay nakakatulong upang hindi bumagsak o biglang tumaas ang blood sugar. Ika-4, Brazil nuts maliit, pero napakalakas para sa thyroid at enerhiya. Kung may mani na pinakamayaman sa selenium, iyon ang Brazil nut. Sa katunayan, sapat na ang 1 o 2 piraso upang makuha ang higit sa 100 bahagdan ng pang-araw-araw na pangangailangan ng katawan. Ngunit bakit mahalaga ang selenium? Dahil ito ang nag-a-activate ng thyroid hormones, tumutulong mag-regulate ng metabolism, nagpapataas ng energy, nagpapaganda ng mood, nagpapalakas sa skin at buhok, tumutulong protektahan ang nerve cells. Marami sa ating mga lolo't lola ang may hindi na didiagnose na thyroid issue dahil kamukha nito ang karaniwang tanda ng pagtanda, tulad ng pagkapagod, pagkabagal gumalaw, madaling ginawin, pagdagdag ng timbang, paglalagas ng buhok. Pero sa totoo lang, kapag mababa ang selenium, hindi gumagana ng maayos ang thyroid. Dito nakakatulong ang Brazil nut. Ngunit dapat tandaan, hindi kailangan ng marami. Ang sobra ay maaaring makasama. Ang Brazil nuts ay mayaman din sa natural oils, kaya tumutulong mabawasan ang constipation, isang karaniwang problema ng mga senior. Ang 4 na maning dapat iwasan ng mga senior. Una, peanuts. Paborito ng Pilipino, pero posibleng tahimik na panganib. Ang peanuts ay isa sa pinakakaraniwang pagkain sa Pilipinas, mula sa nilagang mani sa kalsada hanggang sa adobong mani na inihahain sa mga handaan. Ngunit kakaunti ang nakakaalam na ang peanuts ay hindi tunay na nut. Isa itong legume, kaya mas madali itong dapuan ng amag na naglalabas ng aflatoxin, isang natural na lason na kilalang sumisira sa atay, nagpapataas ng risk ng cancer, mas mapanganib para sa matatanda na humihina ang liver detoxification. Bukod pa rito, mataas ito sa omega-6 na nagpapalala ng inflammation, maaaring magdulot ng pananakit ng kasu-kasuan, nagpapataas ng LDL cholesterol, may vitamin K na maaaring makaistorbo sa bisa ng blood thinners. Isa pang nakakabahalang bahagi, ang roasted peanuts, lalo na yung binibili sa kanto, ay maaaring magkaroon ng acrylamide, isang compound na may negatibong epekto sa memorya at pag-iisip. Hindi tuloy nakapagtataka kung bakit maraming senior ang biglang sumasakit ang tuhod at balakang kapag malakas sila sa mani. Ikalawa, cashews malasa pero masama sa blood sugar at bato. Sa unang tingin, mukhang harmless ang cashews. Malambot, masarap, at wala ang tigas na meron sa ibang mani. Pero sa mga senior, haharapin ng cashews ang maraming panganib. Una, mataas ang carbohydrates at mababa ang fiber. Ibig sabihin, mabilis nitong pinapaakyat ang blood sugar.
Para sa mga senior na diabetic o pre-diabetic, malaking problema ito. Ikalawa, may mataas itong oxalates na nagbabawas ng calcium absorption, nagpapataas ng panganib sa kidney stones, nakakasama sa mga may osteoporosis. Ikatlo, dahil madulas at bilog ang anyo ng cashews, madalas itong maging choking hazard sa senior na may mabagal na paglunok. At ngang huli, ang kasoy na ibinebenta sa tindahan ay kadalasang sobra ang alat, sobra ang mantika, sobra ang preservatives, na lahat ay masama sa puso, bato at atay ng senior. Ikatlo, macadamia mataas sa calories, mataas sa taba. Ang macadamia ay kilala sa buttery at creamy na lasa, ngunit para sa senior health, isa ito sa pinakaproblematikong uri ng mani. Bakit? Pinakamataas ang calories sa lahat ng mani, pinakamataas sa saturated fat, mabigat sa gallbladder, at maraming senior ang may gallstones na hindi nila alam, matigas, at maaaring makabasag ng ngipin o denture, at dahil malambot ang lasa nito, madaling ma-overeat. Iilan lang ang kinakain mo, pero daan-daang calories na pala ang pumasok sa katawan. Hindi ito magandang kombinasyon para sa senior na kailangang bantayan ang timbang at taba sa dugo. Ikapat, pine nuts. Maliit pero mapanganib sa gamot at gana kumain. Ang pine nuts ay madalas na sangkap sa pesto, salad, at imported snacks. Pero para sa mga senior, ito ang pinaka-nakakabahalang uri ng mani. Una, maaari itong magdulot ng pine nut syndrome kung saan magkakaroon ng metallic taste, pagkawala ng gana kumain, pagbaba ng timbang, nutrient deficiency. Sa mga senior na hirap ng kumain, napakadelikado nito. Ikalawa, ang pine nuts ay nakikipag-interact sa mahigit 60 uri ng gamot na iniinom ng mga matatanda, kabilang blood pressure medication, cholesterol medication, antidepressants. Kapag nag-interact ang gamot at pagkain, maaaring humina ang bisa ng gamot o tumaas ang side effects. Ikatlo, mabilis ma-oxidize ang pine nuts, kaya mas nakapagpapalala ng arthritis, pamamaga, at pananakit ng joints, mga problemang pamilyar sa maraming lolo't lola. Dito nagtatapos ang pinakamahalagang gabay tungkol sa tamang pagpili ng mani para sa kalusugan senior. Sa dami ng impormasyon na lumalabas ngayon, madaling malito kung alin ba talaga ang nakabubuti at alin ang maaaring makasama, lalo na sa mga taong may edad na. Pero ngayon, malinaw na, may 4 na mani na tunay na nagbibigay lakas sa puso, buto, utak, at panunaw, at may 4 din na dapat iwasan dahil maaaring magdulot ng pamamaga, pagtaas ng presyon, problema sa atay, at panganib sa gamot na iniinom araw-araw. Ang pinakamahalaga ay hindi kailangan kainin ang lahat ng mabubuting mani araw-araw. Ang kailangan lang ay consistency. Kahit maliit na bahagi lamang, basta regular, ay kayang magbigay ng malaking epekto sa kalusugan sa paglipas ng panahon. Pili. Naan ang mga mani na nagbibigay ng lakas, linaw ng pag-iisip, at proteksyon sa puso, at iwasan ang mga maaaring magdulot ng tahimik na pinsala sa katawan. Tandaan, ang kalusugan ay hindi nasusukat sa dami ng kinakain, kundi sa kalidad ng mga pinipili natin. Kung gusto mong manatiling masigla, malakas, at aktibo kahit tumatanda, magsimula sa mga maliliit na pagpili araw-araw, kasama na rito ang tamang uri ng mani. Kung nakatulong sa iyo ang video o gabay na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kaalaman na tutulong pang pagbutihin ang kalusugan senior. Maraming salamat po, at ingat lagi.